Kay maayong buntag sa tanan, sa tanang seaman, sa tanang future seaman, o sa mga nag-eskwela pa diha nga mga BSMT or BSMRE, mga andoy na mahimong seaman pohon. Naatay video diri karon na very serious issue para sa mga Filipino seafarers. Okay, naay nadakpan sa South Korea na Norwegian flagged vessel. Ang pangalan niya is MV Lunita. Okay, nadakpan sila 2 tons of suspected cocaine. Pamanay breaking news. So, this picture from Marino PH na siya. Ako ipakita ninyo clips of katong unsa kadaghan na ang cocaine nga nakuha dito sa barko. Okay, I'll show you here. So nakatago siya no sa isa ka corner murag sa engine room dapit. Pure. Daghan jud siya kaayo. 2 tons yun. That's 2,000 kilograms of suspected cocaine. 진짜 폭탄이네. And here is the press release and this came from na-download na to ng gikan sa Marino PH. So JJ Ogland companies can confirm that a major drug seizure has been made on board the Norwegian flag cargo vessel MV Lunita, owned by our shipping company. So gi-confirm ni dire na our crew on the ship are from the Philippines. Kita nato no. So that is full crew Filipino gyud ni siya. Okay? So when I first read yung ko uy, dako man tag sweldo ning seaman nga no mo engage pa man sila mga ingani no nadagko man ta. But eventually no nanggawas man tong mga sources na dili sa nato sila i-judge dayon. So ta kabalo unsay gyud nahitabo on board. Diba? So daghan ng mga comments diya nga murag gibash na tong crew no. So wala ta kabalo unsay gyud. Then we await the investigation para here atong pakita ninyo atong latest na ako nakita. So MV Lunita AIS vessel movement and log history. So tanaw na to ang unsay kuan ni unsay movement sa barko. Here we can see So, the Marino PH research team has conducted an initial analysis of the AIS data of the vessel Lunita in connection with recent reports. So, mo daw ni mga port of calls, and based on AIS tracking, mo ni ang gipang dungan sa MV Lunita. No? Kita na to diha tanan, Mexico, Ecuador, Peru, and Panama City. So, these ports are widely recognized as high-risk areas for the origin of cocaine trafficking. So, gikan yun sila sa countries na high-risk sa cocaine. Then, dire, ang ilahang mga destination, Hyundai Steel. So, these Asian ports are not commonly associated with narcotic smuggling. In fact, both China and South Korea have severe penalties for drug trafficking. China imposes capital punishment on convicted foreign drug smugglers, while South Korea enforces long-term imprisonment. So if ever na ma-prove yun na involved yun tong mga crew so they will face long-term imprisonment daw sa South Korea. Wa patabalo say kuan mga punishment na ilang makuha, but dire long-term imprisonment. Okay, so magdugay gid sila sa Korea And timeline of crew changes. So according to reliable sources. So kani dili ni siya official investigation, according to reliable sources So
the majority of the crew of MV Lunita, including the master and chief officer, to be confirmed, only embarked during the third week of March 2025. So if ever tinuod ni siya nga balita, no, naamong si master and chief officer or wa ta kabalo kay wa man pud ta kabalo kanus gyud na karga ang cocaine dito on board, no? And ang pinaka-imposible ra gyud ani is wala kahibaw ang crew nga nakarga sa ang duha ka tonelada nga drugs. So naa gyud nakabalo ani nga gikarga ni siya. So wala lang ang atoa lang ani wa ta kabalo kinsa nga mga crew ang involved gyud ani. Kaya na ay nakabutang dire, some crew members daw is naka-disembark na. So, kaninga timeline strongly suggests that the alleged drugs may have been loaded prior to the embarkation of the crew. So, kung dili ang current crew ani, katong previous nga crew. Okay? So, if ever Filipino gihapon tong crew, involved gihapon tatanan mga Filipino seafarers ani. Diba? So, the vessel's movement, coupled with the timeline, suggests that the suspected allegedly illicit drugs were on board for a considerable duration, potentially without the knowledge of the current officers and crew. So, potentially without the knowledge. So, na ay chance nga naamong raning mga bag-ong crew. So, luoy good, no? Kung paminaw na to, luoy kaayo tong mga bag-o pang ni Sampa ni. Na wala gyud tinuod nga kay nahibaw-an na naa day drugs on board. So it's very alarming, no, kay imagine kung Filipino na to, Filipino pod ning puli, no, naa na day risk, no, hadlok na day kaayo, no, mosampa og mga barko na ingani nga wa ta kabalo nga naa day drugs diha on board, maangin ta bisan wa tay alamag. Okay, so katong mga future na mga seaman may bantay-bantay data na, no, and especially katong mga management level. So, basin lang gyud, no? Maapil na ni puhon nga before mo mag-turnover na ay himuon nga mangita yun ka diha og nay mga nakatago diha sa barko. Kung dako kayong barko, no, sige lang, tanaw na to unsay mahitabo ani sa future, no? Naman yun ay action na tong mga manning agencies diha. So paabuton na to unsay ilahang action bahin na ni. So, to the families of the crew and to those who are innocent, please stay calm. Justice will prevail. So, ang katulang mga inosente diha ng mga crew, no, ampo lang yun ta na you will have justice and the truth will come out eventually. And then katong mga salarin jud ani, so imposible yun nga walay crew nga nakahibaw nga gikarga na siya diha. So naa gyud ay crew involved ana. And as of now, dili lang yun ta maka-judge kung kinsa na sila nga mga crew. But tungnaw na I guess ang pay man pud sa mga seaman karon, no, is high, pero ngano mo involved pa man gyud ngani. Diba ngano mo involved pa man ta og easy money man gini, no, easy money. Naman tay medyo taas-taas yung sweldo, ngano mo appeal pa man tag mga ngani, no. So ato na siyang i-reflect sa tong kagalingon. Kanus aman ta magka-enough, no? If walay greed, wala man po yung issue na mahitabuan ni. Katong mga naamong, so continue to pray, no? Wala man gyud tay lain mahimo kundi magampo ta nga mugawas ang kamatuoran, no, sa mga investigation na ingani. Okay, to the future na mga seaman or katong mga estudyante pod na nagtanaw ni or nakakita ani nga issue. So this is a very serious issue. So sukad, no, naundang lang tag pamarko. Karon pa ko nakadungog nga ni kadaghan ng drugs nga nakita. Karon pa pud ko nakadungog, no. Para ra nako, no. So daghan jud siya kaayo, no, ang nadakpan, no, 2 tons. So moingon ta nga wala kaybaw ang crew, medyo tagilid yun ta sa investigation kay daghan man na kayo. So kung isa ra siguro kasupot madadapa, no, kay pwede ra nag-isa ka tawo pero ingani sako-sako na cocaine, murag imposible kayo nga walay knowledge ang mga officers ani. So I guess na pud sila kuan violation gyapon ani because negligence, no, na negligence nga nahitabo kung wala gid sila involvement na ani or katupong mga daan nga crew, no, wata kabalon sa gyud ilahang kuan ani.
So here, so magpaabot lang punta no na naman tay mga pages ani na gina-follow, and sa YouTube na may mga news dito. So hopefully makalingkawas atong mga involved ani, and katong mga inosente. Sana di sila ma-appeal ng long-term imprisonment sa Korea. Alright? And I guess that's all for this video. So mag-update na lang ko pohon if naapatay masagap na chismis bahin ani. Okay? So have a nice day everyone.